Mga kapatid sa Islam, inshallah, sa gabing ito, meron naman tayong pag-uusapan patungkol ito sa pagpapabaya. Sa ating relihiyon, meron na tayong mga batas. Kahit dito sa mundo, may mga batas rin dito na dapat nating sundin. Bilang nabubuhay sa lipunan, ay kailangan sumunod tayo sa batas. At kung ikaw ay pabaya, ay tsak mapaparusahan ka lang. Katulad na lang sa kasunduan. May kasunduan kayo na dapat talagang sundin. Dito yan sa mundo, tingnan nyo, may mga batas tayo. Example, nakikita natin sa meron nga akong pinanood sa resibo. Ang babae na yun, ang lola, inutangan hanggang umabot sa 2 milyon. Tapos naniningil na siya, hindi na sila sumusunod. Tingnan nyo, kapag ikaw pabaya talaga sa kasunduan, ay makukulong ka talaga. Katulad sa nangyari doon sa babae na yun, nangutang siya, ay hindi niya na binabayaran, tumatakas pa siya. Kaya ganun mo mga kapatid sa Islam, meron po talaga tayong tungkulin dito. Lalo na meron mga pangunahing batas, meron mga ang Quran, may mga tinatawag nating meron tayong tuntunin, may mga pagsamba, paniniwala, lahat-lahat po yan mga kapatid sa Islam ay dapat nating sundin. Hindi naman pwede na, example, ikaw nagtatrabaho ka, hindi naman pwede pumunta ka doon na lasing, o kaya natutulog ka lang, o kaya umaalis ka na walang paalam sa oras ng trabaho. Kasi nga, ay syempre kapag mayroon kang amo, ay tsak magalit talaga yun. Bagkos sisingiling ka pa sa damage. O kaya ihabol ka pa sa korte. Kaya ganun na ganun mga kapatid sa Islam, ang pagiging pabaya mga kapatid sa Islam ay mapapahamak talaga, lalo na sa kabilang buhay. Kaya ang makamundong buhay dito, meron tayong mga patakaran, meron tayong tuntunin, meron tayong mga pamamaraan. Gayon din yan sa kabilang buhay, kasi ang kabilang buhay yun ang oras na maniningil na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga karapatan ng mga tao, o karapatan ng mga lahat ng mga maniningil sa araw na yaon. Yun ang tinatawag nating Yaumul Hisab. Yun ang araw ng pagtutuos. Kaya ang mga tao na pabaya sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang mapapahamak dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kasi nga yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalahanan po tayo ulit. Inaanyayahan tayo. Para ang mga taong nakalimot ay makakaalala, ang mga taong nagpabaya ay makabalik, ang mga taong mayroong mga nagkasala ay pwede pang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon yan mga kapatid ang binigay, pinagkaloob ng Allah, ang relihiyon. Hindi ka na pwede kasi doon maghingi ng kapatawaran kung nasa kabilang buhay ka na. Kapag nakatikim ka na ng kamatayan, wala na. Hindi ka na pwede umiyak tapos magbalik loob. Wala na yun. Iyak ka na lang. Luha na lang makukuha mo. Pero pagbabalik loob, pagsisisi, wala na mga kapatid. Kaya kahit ang sa mundong ito mga kapatid, ang mga taong namatay, sasabihin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Rabbirji'un, Ya Allah, balik mo kami. Baka sakali makagawa kami ng magandang gawain. Hindi sila babalik dahil sa meron silang gustong gawin dito sa mundo. Gusto nila babalik ang kanilang pag-ibig, babalik ang kanilang yaman. Hindi. Ang babalikan ng namatay ay gumawa ng mabuting gawa. Kaya hindi talaga natin dapat pabayaan ang relihiyong Islam, ang ating relihiyon mga kapatid. Kaya kapag nagsalita ka na, manindigan ka talaga. Huwag kang magpabaya. Alam mo, meron ditong sinabi si Auza'i. Si Auza'i, isa sa mga maalam sa Islam. Sabi niya, wala mula sa kautusan ng inutos ng Allah maliban na tinatutulan nito ng Satanas gamit ang dalawang
katangian na hindi halos pinapansin ng karamihan. Ang una, ang pagmamalabis at ang pagpapabaya. Tingnan nyo, ang pagpapabaya, isa po yan sa ginagamit ng Satanas. Kapag ikaw ay humigit o kaya sumubra, ay tsak mapapahamak ka talaga sa gawain na yun. Kaya mga kapatid Islam, wag na wag tayong pabaya. Lalo na sa mga pagsala. Ang sala, napaka-importante yun sa buhay natin mga kapatid. 5 beses ang araw yan. Kung ikaw pabaya, hindi ka nagsasala, ay paano ka makapasok sa paraiso? Alam nyo, ang sala, yun po ang ugnayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto mo makausap si Allah subhanahu wa ta'ala, dyan po yan sa sala. Alam nyo, ang sala sa araw ng paghukom, yun po ang batayan kung paano tatanggapin ang iyong mga mabuting gawa. Alam mo, sa araw ng paghukom, ang unang husgahan sa araw ng paghukom ay ang sala. Kung ito ay kulang, itatapalan ito ng mga sunnah. Allahu Akbar. Kaya mga sunnah, mga kapatid Islam, napaka-importante yan. Kasi kung ikaw pabaya, ay mananagot ka talaga sa iyong mga gawain. Ganyan po tayo tinuturuan mga kapatid. Ganyan po ang ating pagdidisiplina sa ating mga sarili. Hindi puro aral lang, dapat mayroong kasamang pagdidisiplina. Kasi nga, yun ang mga gawain kung saan tinatawag nating mabubuting gawa. Sa atin kasi ang mabubuting gawa ay dapat mayroong tuntunin, mayroong tinatawag na patakaran. Dapat utos talaga yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat siya mismo ang nagsabi. Hindi pwede gagawa ka lang dito sa mundo. Katulad ni Robin Hood. Nagnanakaw lang siya. Tapos ipinanggawang gawa niya. Hindi yun mabuting gawa. Bagkus pag nanakaw ginagawa niya. Hindi yun maging patistify mo ang mali sa maging tama ang mali mo. Hindi pwede yun. Kaya ganun mga kapatid Islam. Dapat wag na wag kang pabaya. Mayroon nga isang hadith dito na inulat ni Aisha radhiyallahu anha na aking sinabi, o mensahero ng Allah, walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Sabi ng Allah, ya Rasulullah, mga yaong nagbibigay sa anumang kanilang ibinigay habang ang kanilang puso ay nangangamba. Tingnan nyo, habang kanilang puso ay nangangamba. O kaya nanginginig, habang kanilang puso ay nanginginig. Sabi niya, sino po yun? Mga lalaking nangangalunya? O mga magnanakaw? O kaya umiinom ng alak? Ang sagot ng Propeta Salam, o Aisha, anak ni Abu Bakar. O anak ni Siddiq. Lalaki iyon na nag-aayuno na at nagkakawang gawa at nagdarasal habang natatakot na baka hindi naman tatanggapin mula sa kanya. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Alban. Kaya tignan nyo mga kapatid, sa mga mananampalataya pala, grabe ang takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang naisip nila na baka hindi ito tatanggapin mula sa kanya. Ganun tayo mga isip tayo mga kapatid. Nagsusumikap talaga tayo sa paggawa ng kabutihan. At alam naman natin, hindi naman tayo perfecto. Meron naman tayong kakulangan. Minsan sa pagsamba natin, sa pagsasala natin, minsan hinahaluan natin ng mga makamundong bagay. Minsan nagsasala ka na. Iniisip mo problema mo sa buhay, iniisip mo anong lutuin mo, anong gagastusin mo, o ano pa mga iba po pang iniisip, hinahalo mo sa loob ng pagsala. Kaya, ang mga tao na yun ang isip nila, nagsasala sila, baka hindi ito tatanggapin ng Allah. Pero, pinupunan po nila ang mga mabuting gawa. Yun ang mga tao na yun, kapag nararamdaman mo na yun, ibig sabihin, tunay ka na mananampalataya, kapatid. At itong pag-iisip na ito ay kapuri-puri mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ganun ang level, umabot ang level mo kapag magsasala ka na, nagkakawang gawa ka na, nagpapakabuti ka.
Pero iniisip mo na hindi tatanggapin, baka hindi tanggapin ng Allah. Allah, magandang ano yan. Magandang gawain. Ibig sabihin, nasa tamang landas ka po mga kapatid. Na hindi ka nalinlang ng Satanas. Ang iba kasi, kapag nakagawa na ng mabuti, tapos malupitan, pinagmamalaki niya ng kanyang mga pinanggagawa. Tapos sasabihin niya, hindi na ako nagkakasala. Bibila yun, nalinlang yun ng Satanas. Kaya ang mga tao na yun, pabaya yun kapatid. Nagpabaya sila. Kasi nga, bakit mo inaangkin ang mabuting gawa? Tinanggap ba yan ng Allah? Bakit sinabihan ka ba? Bakit may bumaba ba na anghel? Tapos nakita mo, kinausap mo? Wala. Kaya ang tama dyan talaga mga kapatid, na baka hindi tanggapin. Kasi natatakot ka sa Diyos. May takot ka kay Allah. Nangangamba ka sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka pabaya sa paggawa ng kabutihan kapatid Allah. Iyan ang tamang landas mga kapatid. Yun lang, makakaramdam lang dyan, ang mga tao may takot talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Grabing takot nila yun. Kaya tingnan nyo, akala ni Aisha, asawa ng Propeta Sallam, akala niya, yun po ang mga taong mga magnanakaw. Akala niya yun mga taong mga ngalunya, umiinom ng hindi pala. Kasi kahit sa atin, napapansin natin kapag umiinom ng alak, walang takot talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagnanakaw, walang takot yan. Hanggang iba nga dyan, nagnanakaw tapos makapatay pa ng tao. Kasi nawalan ng takot sila sa puso nila. Kaya hindi sila tinutukoy dito sa hadith, sa Quran. Tinutukay talaga dito ang mga taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kinukumpleto talaga nila ang kanilang pagsamba. Kaya ang mga tao na ito inuudyok mga kapatid sa paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paghingi ng pagsisisi sa kanyang mga pinanggagawa. Natatakot sila sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nadadama nila ang pangangailangan nila sa Kanya. Allahu Akbar. At saka, hindi sila nagpabaya sa kanilang mga pagsamba. Ganon po tayo dapat mga kapatid. Ang pagiging pabaya, wala yan dapat sa atin. Dapat tayo motivation tayo. Positibo po tayo mga kapatid, gumagawa ng kabutihan. Kaya paano naman malalaman ng tao na siya'y pabaya sa Diyos? Pakinggan nyo kapatid, paano malaman na ikaw ay pabaya sa Panginoon? Kung ikaw ay kung pabaya ikaw sa pagsunod sa iyong Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-alam sa kanyang kaluhuran. Tingnan nyo mga kapatid, gayon ang isa sa mga pabaya. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya inaalam. Ganun ang ibang tao sa ngayon, mga panahon natin ngayon. Nagmamarunong pa, subhanallah. Hindi naman nag-aral. Ibang pinag-aralan niya, engineer pinag-aralan niya. Tapos nagmamarunong na sa Diyos. Nagsasalita na patungkol sa Diyos. Mali po yan mga kapatid. Kung anong pinag-aralan mo, dapat doon ka marunong, doon ka magaling, doon ka magsasalita. Hindi ang tinatawag na religion ng Allah. Kasi ang religion ng Allah ay dapat mong pag-aralan yan. Hindi naman tayo propeta Ang propeta, mayroong nagsugo sa kanila. May nagmumungkahi sa kanya o nagdadala ng revelasyon. Sa atin, tao lang tayo. Kaya sa Christian, subhanallah, mali talaga na hinihintay pa nilang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, tapos kung ang mga pastor talaga yan, bukang bibig nila talaga ang Holy Spirit. Pero kung titignan mo talaga, magkakasalungat naman sila sa pagbibigay ng pangangahulugan. Kaya, palusot lang yun kapatid, may Holy Spirit sila. Bakit may Holy Spirit? Tapos nagbabasa ka, nag-aaral ka, mali. Kaya sa atin mga tao, hindi naman tayo propeta. Ang propeta, hindi pa yun. Pinapadala ng revelasyon. Tao tayo, kaya tayo mag-aaral dapat.
Kaya alhamdulillah, nandyan kayo, nakikinig. Ha? Nagsisiwala talaga kayo, nag-aaral talaga yun, sumusuri talaga kayo, nagbabasa kayo. Allahu Akbar. Malaking pabuya yan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na kayo ay hindi nagpapabaya sa kanyang relihiyon. Pinagkaluuban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mata, ng tenga, puso, para yan ang magiging kasangkapan sa pag-aaral natin. Mahirap kaya mag-aral kung bulag? Mahirap kaya mag-aral kapag bingi? Mahirap kaya ang puso mo puno ng dumi? Dumi ng kasamaan, dumi ng kasalanan. Mahirap kaya mag-aral ng ganun? Kaya, alhamdulillah, bukas po ang ating mga mata. Bukas po ang ating tenga, bukas ang ating mga puso. Ganun, mga kapatid, sa pag-aaral. Yun ang hinahanap kasi natin, ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, katulad ng business. Sa business, gusto mo umunlad. Gusto mo lumago ang iyong negosyo. Dapat pag-aralan mo. Ganun din tayo kung gusto natin matanggap tayo sa araw ng paghukom. Matanggap tayo ng Diyos. Dapat pag-aralan mo anong gusto niya. Ang iba kasi, pinag-aaralan nila. So, wala namang problema. Pag-aralan mo kahit ano dyan. Dapat bigyan mo talaga rin ng oras ang pag-aaral mo sa relihiyon. Kasi nga, ito po ang kaluguran ng Allah. Kaya nagbigay nga siya ng relihiyon. Para maging daan yan. Kaya tama talaga sinabi ng Propeta sallam, sabi sa hadith, man salaka tarikan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Sabi ng Propeta sallam, ang sino mang tumahak ng kaalaman, dahil naghahanap siya ng kaalaman, ay papadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang daan niya patungong paraiso. Allahu Akbar. Papadaliin ng Allah ang kanyang daan patungong paraiso. Kaya ganun po tayo, mga kapatid. Nag-aaral talaga, hindi tayo pabaya. Kapag oras tayo, makinig tayo ng lecture, alhamdulillah, may Facebook na, may YouTube na. Dati, alam yung pag-aaral ng mga nauna, lumalakbay. Katulad ni Imam Bukhari, lalakbayin niyang isang hadith ng isang buwan. Tapos mabalik na naman siya. Subhanallah. Ganun ang pag-aaral dati, mga kapatid. Alhamdulillah, nakaano na tayo dyan. May Facebook na. Saglit na lang ang pagsasaliksik. Meron pang Google. Allahu Akbar, ang Google. Malaking tulong talaga to kasi meron siyang search engine. Pag-click mo lang, lalabas lahat doon, lahat ng mga impormasyon. Kaya, laking tulong sa panahon natin, mga kapatid. Kaya, pag-aaral, mga kapatid, huwag na huwag yung pabayaan yan. Kasi, kapag pinabayaan nyo yan, pinabayaan mo na rin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may mga pinag-uutos siya, o mga pinagbabawal, huwag mong pabayaan, mga kapatid. Mahal po tayo ng Allah. Tandaan nyo, merong utos ang nagmamahal sa atin. Merong pinagbabawal. Anong kanyang hangad? Hangad niya na hindi ka mapapahamak. Allahu Akbar. Ganun na ganun ang Diyos, mga kapatid. Tayo lang ang hindi nagmamahal sa Diyos. Kasi nga, hindi tayo sumusunod. Inutusan ka na, ayaw pa sumunod. Pinagbawalan ka na, gagawin mo pa rin. Di ba, mga magulang? Ang mga magulang, pinagbabawalan, nag-uutos yan sa kanilang mga anak, para rin pala sa kanilang kapakanan. Tingnan nyo, meron nga akong nakita sa isa mga dokumentary sa Facebook. Ang bata naghuhugas. Sabi, huwag kang maawa sa batang naghuhugas. Naghuhugas yan para matuto siya ng obedience sa pagsunod. Allahu Akbar. Kaya tingnan nyo, kung lumaking bata na yan, napakaganda ang kanyang pagpapalaki. Maganda ang kanyang katangian. Gaya, ganun din, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-utos siya, nagbabawal. Huwag mong isipin na ikakasama mo yan. Magkus, ipapaganda ng iyong buhay yan. Katulad na lang, isang pula lang, pinagbawalan tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Subhanallah, kapag isinunod mo yan, ay hindi ka mapapahamak dyan sa araw paghukom.
Inutusan ka, napagandang utos nga yan. Sa totoo lang, number 1 yan na utos. Kahit sa Bible, utos yan. Huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Kung sinunod mo yan, hindi mo pinabayan, Allahu Akbar, malaking chance mo na makapasok dun sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ganun na ganun mga kapatid. Kaya huwag ka lang magmalabis talaga. Huwag kang magano kasi dapat isa sa mga gawain mga kapatid ay huwag ka lang magpabaya. Kung nagkakasala ka, katulad dito sa isang hadith mga kapatid, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, sumpa man sa yaong nasa kanyang kamay ang aking sarili, kung hindi kayo nagkasala ay talagang alisin kayo ng Allah at magpadala siya ng isang mamamayan na nagkakasala at humihingi kay Allah ng kapatawaran at saka sila ay kanyang papatawarin. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan yung hadith na ito mga kapatid. Kapag ikaw nagkasala, huwag kang magpabaya. Dapat humingi ka kagad ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Allahu Akbar. Ganun, napakagandang pakinggan to. Hindi yun totoo. Ang kay Adan, katulad ng kinikwento sa mga Christian sa inyo, si Adan nagkasala, tapos naging immortal sin na. Wala nang kapatawaran, hanggang minana mo pa ang kasalanan ng iyong mga ninuno. Auzubillah, hindi yun tama mga kapatid. Kasalanan mo lang. Hindi ka magpapasaan ng kasalanan ng iba. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tayo mga kapatid, pinanganak na busilak, walang kasalanan, inusinti talaga. Kaya, kapag ikaw nagkasala, huwag kang maging pabaya. Tumayo ka, humingi ka ng kapatawaran. O Diyos ko, patawarin mo sana ako. Napakagaan na salita yan. Napakadali sabihin yan. Inihintay ka lang pala ng Allah na humingi ng kapatawaran. Kaya kung sobrang pabaya ka kapatid, magaya mo minsan si Satanas. Pabaya ka ng pabaya dyan, si Satanas nagagaya mo. Alam mo si Satanas, kahit mapagpatawad ang Diyos, hindi talaga humingi ng kapatawaran. Hindi siya humingi ng pagpapatawad, wala. Kasi nga, dahil yan sa kanyang pride. Sa kanyang pagiging mayabang. Kaya huwag kang pabaya kasi kapag naging pabaya ka, magiging mayabang ka rin pala. Auzubillah. At maggaya mo ang mga yapak ng Satanas. Kaya tama talaga sinabi ng Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, wag niyong susundin ang yapak ng mga Satanas. Tignan niyo, mga yapak ng Satanas, sapagkat siya para sa inyo ay malinaw na kaaway. Kaya malinaw na kaaway sa Satanas. Kaya kaya ang pagiging pabaya mga kapatid, sa paggawa ng kasalanan ay huwag mong gawin yan. Dapat humingi ka ng kapatawaran kaagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa Islam, ang mga example tayo dati, syempre tayo nagkakasala. Hindi naman tayo anghel. Lahat naman tayo nagkakasala, kahit anong gawin mo, nakakasala ka pa rin. Kaya dapat kung nakakasala ka, huwag ka lang maging pabaya mga kapatid. Bukas naman ang pagsisisi. Alam niyo sa hadith na banggit, ang pagsisisi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bukas yan. Hanggang sa pagsikat ng paglubog ng araw kapag sumikat ang araw sa kanluran. Kaya pag sumikat ang araw sa kanluran, delikado ka na, wala na yung pagbabalik loob. Kaya habang may sumisikat ang araw sa silangan, ay bukas pa yan ang paghingi ng kapatawaran. O kaya kapag ang iyong kaluluwa hindi umabot sa iyong lalamunan. Kapag umabot na dyan sa lalamunan mga kapatid, tapos ikaw pabaya, hindi ka humingi ng kapatawaran, auzubillah, wala ka ng oras, wala na, tapos na ang iyong paghingi ng
kapatawaran. Kaya mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga ano yun. Tapos sa pagiging pabaya din mga kapatid, iniiwasan din natin to, lalo na sa mga karapatan ng ating kapwa. Sampula lang, ikaw magulang ka na. Kung ikaw lalaki, dapat meron kang karapatan sa iyong mga pamilya kapag ikaw ay nag-asawa. Kapag meron kang anak, dapat magbigay ka talaga ng sustento. Kapag hindi ka nagbibigay ng sustento, ikaw ay kabilang sa mga pabaya. Kaya dito sa mundo ngay, kapag ginawa mo yan, kaya iyak kang tao. O ikaw, example, magulang ka, ikaw nanay ka. Tapos hindi mo inaruga ang iyong anak, kaya hiya ka. Dito yan sa mundo, paano na sa kabilang buhay? Ang hatol dito, mas malupit doon sa kabilang buhay. Tutumbasan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sobra-sobra. Kaya audubillah mga kapatid, kaya wag na wag kang maging pabaya sa mga mga pagsamba. Kaya ang mga karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam naman natin napaka-importante yan. Kaya dagdagan mo talaga ang iyong pagsamba. Huwag mong pabayaan kasi nga yun po ang daan patungo sa kaligtasan mga kapatid sa Islam. Kaya isa sa mga kapatid sa Islam, bilang Muslim, araw-araw talaga tayo magsala. Tingnan nyo, 5 times a day yan. Ay naaraw-araw natin yan. Kasi nga, yun po ang nagtuturo sa atin. Na lumayo sa mga kasamaan. Sa time ng Propeta Muhammad SAW, ang mga tao dati, hindi pa kasi bawal ang inom ng alak sa time na yun. Umiinom talaga sila ng alak, tumutungga na sila ng alak. Sa time na nagsala sila, nagmali. Kasi sa sobrang kalasikan, iba-iba na kanila mga pinagsasabi. Ang talata, sabi doon, huwag kayong sasamba sa sinasamba nila. Mali ang kanilang nabasa kasi sobrang lasing nila. Sabi na sinasamba na namin na ang inyong sinasamba. Kaya dahil doon, binaba ang isa sa mga talata ng Quran na sabi ay huwag kayong lalapit sa sala na kayo'y mga lasing. Kaya yun ang isa sa mga talata na bumaba. Kaya ang mga tingnan nyo sa sobrang pagsunod nila mga kapatid, hindi na sila umiinom kung malapit ng sala. Lawak, tingnan nyo. Grabe ang kanilang pagsunod. Hindi sila pabaya talaga. Dati pinapabayaan lang sila . Kaya yun, yung time yung pinagbawal, yun, unti-unti silang pinagbabawalan. Ganon kasi yan sa atin, lalo na sa mga baguhan. Kung ikaw nahirapan, unti-untiin mo lang sa sarili mo. Katulad ng ginawa ng Allah sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad SAW sa pag-iinom ng alak. Kaya, yun ang una. Pangalawa, na sila. Hindi na sila umiinom sa oras ng sala. Doon na pinagbawal na, huwag na silang uminom. Hanggang sa ngayon mga kapatid, alhamdulillah, umabot sa panahon natin na binagbawalan tayo ng alak. Alam nyo, ang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw nagpapakabanal, hindi ka umiinom ng alak, papainumin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso ng ilog ng alak. Tingnan nyo, papainumin kayo ng alak. Kung nagpakabanal ka, yun ang kondisyon, nagpakabanal ka dito sa mundo. Kaya huwag kayong uminom mga kapatid, huwag kayong maging pabaya dyan. Kapag inaalukan kayo ng alak, huwag kayong uminom. Kasi nga papainumin kayo ng Diyos doon. Kapag nakainom ka dito sa mundo at hindi ka nagbalik loob, hindi ka papainumin ng alak doon sa paraiso. Auzubillah. Alam naman natin ang paraiso mayroong 4 na klase ng alak doon. Alak ng honey, alak ng alak, ilog na tubig, inom na gatas. Tignan nyo, 4. Gatas, alak, honey, tubig, ipapainom sa iyo doon. Ipagkaloob lahat yan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kaya huwag kayong pabaya sa sarili nyo. Itayo nyo talaga ang inyong pag-Muslim. Inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulot ang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.